Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sandra. Ako po ay 38 anyos, dalaga. Nakatira ako sa isang bayan dito sa Cebu City. Bali matagal na po akong nagtatrabaho bilang isang guro. Mahilig po ako sa mga bata. Palagi ko silang pinapaalalahanan. Nais ko silang gabayan. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi na din ako nakapag-asawa. Para sa akin kasi, mas mahalaga ang aking mga estudyante. Hindi sa pagmamayabang. Pero pinangingilagan ako ng ilan sa mga kasamahan kong guro. Mas malapit kasi ako sa aking mga mag-aaral. Hindi lang nila alam. May pinaghuhugutan akong alaala na alam kong hindi ko kayang kalimutan hanggang sa tumanda ako. Natatakot ako sa mga aswang. Nais kong bumawi sa aking mga kaibigang minsan ko nang nasaksihan kung paano nga ba nilantakan ng aswang. Sa pamamagitan ng pagkikipaglapit ko sa mga bata, nababawasan ang guilt na dala-dala ko sa loob ng maraming taon. Kahit papaano nakakabawi ako sa mga pagkukulang ko sa kanila. Dito sa aming lugar, kinatatakutan ng husto ang mga nilalang na likha sa dilim, kagaya ng mga aswang. Marami na kasi silang nabiktima, kundi man bata, matanda, lalaki o babae, pati hayop, hindi pinapalusot. Sa katunayan, iilang balita na ang aming nakalap mula sa ibang barangay tungkol sa mga tao at hayop na napapabilita ang pinatay daw ng aswang. Kagaya ito ng kanilang usual pattern na pambibiktima. Tinatanggalan nila ng lamang loob at tinatapon sa gilid ng kalsada o kung saan nila ito pwedeng idispatcha nang wala man lang nakakakita sa kanila. Nag-aalala tuloy kami na baka isang araw, basta na lang sumugod ang nasabing aswang sa amin at kami naman ang kanyang biktimahin. Kaya gumagawa ako ng paraan kung paano nga ba malalaman na ang kaharap ko ay aswang nga ba o totoong tao. Lahat ng mga naririnig kong mga bagay na pupwedeng gawin ay tinatandaan ko at ini-a-apply sa aming tahanan. Yung tungkol sa paggamit ng karet, walis tingting, mga bawang, at buntot pagi. Kung minsan nga nagdadala ako ng malalaking lalagyan ng mineral water sa simbahan, tapos nang hihingi ako ng holy water. Narinig ko kasing sabi ni Father noong nagmimisya siya na walang masama ang kayang tiisin ang kapangyarihan na nakapaloob sa banal na tubig. Oras na tinatamaan sila nito, otomatiko silang magliliyap at magiging abo. Kagaya ng kung paano sila nabuo ay doon din sila uuwi at hahalo din sa abo. Mahilig akong makipag-usap sa mga matatanda. Sabik na sabik ako sa kanilang mga kwento, hindi para matakot para sa aking sarili, kundi para maging aware ako sa tunay na anyo at mga kakayahan ng aswang. Karamihan sa mga kwento ni Lola tungkol sa mga aswang na nakakasalamuhan na daw namin nang wala kaming kamalay-malay. Kilalang kinakatakutan ng mga aswang dahil sa kanilang pandilin lang. Kaya nilang manghawa at gawing kagaya nila ang isang tao nang hindi man lang napapaghalataan. Kaya nilang mambiktima sa umaga, lalo na yung mga yanggaw na kahit sinag ng araw ay hindi pinangingilagan. Nakakatakot sila dahil kaya pa naman nilang umatake kahit tanghaling tapat. Malalakas sila at kayang balian ng buto ang sino mang haharang sa kanila. Kinausap ko tuloy ang kaibigan kong si Bert na magsiyasat kami para malaman namin kung ano nga ba ang mga katangian ng mga aswang-aswang. Batid kong nagpagalagala lamang sila at nagkukunaring tao
para malaman ang aming mga kilos at plano laban sa kanila. Siya kaysay ay may langis na bigay daw ng lolo niya. Ayon pa sa kaibigan ko, kumukulo daw ang nasabing langis kapag may aswang sa malapit. Ito ang palatandaang kailangan na niyang umiwas nang hindi na maapektuhan pa sa sakunang kayang likhain ng aswang. Iyon din ang alam kong gawain ng mga aswang, base na din sa kwento ni Lola. Sa dami niyang alam na kwento, halos kabisado ko na ang lahat ng iyon at hindi na mawaglit sa isip ko. Sa totoo lang, pati nga mga pangontra tungkol sa kanila ay natatandaan ko. Bale, may kapitbahay kami sa dati naming tinitirhan na masyadong werdo. Palagi siyang nagtatago sa bahay niya, tapos naglalalabas lang sa gabi. Para bang pinangingilagan niya ang liwanag ng araw. Inang makita ko ang matanda, napakaraming kwentong kababalaghan kaagad ang kumalat sa aming baryo. Palibhasa, nakakatakot ang mukha ng babae. Mahaba at hanggang sakong ang kanyang kulay puting buhok. Sabi ni Lola, isa iyon sa mga kasangkapan ng aswang para mambiktima. Kapag nagbabago sila ng anyo ay nagkakaroon daw kasi ng buhay ang kanilang mga buhok at siyang lumilingkis sa katawan ng kanilang mabibiktima. Ang matandang ito ay si Aling Norma. Nang mapansin kong may kakaiba kay Aling Norma, hindi ko na tinigilan si Bert na samahan ako. Kailangan naming malaman kung nagbabago ba siya talaga ng anyo nang maipagkalat namin sa iba na totoong aswang si Aling Norma. Kumunot ang noo ng aking kaibigan. Sabi niya, bakit daw kailangan namin malaman kung aswang nga ba talaga si Aling Norma o hindi? Baka raw mapahama kami nang wala sa oras. Nginitian ko ang lalaki at sinabing madali lang naman iyon. Sa pamamagitan ng pagsunod namin kay Aling Norma, malalaman namin kaagad kung may ginagawa ba siyang kababalaghan. Kailangan naming pasukin ang kanyang bahay at subukang tignan kung may mga bagay ba doon na magpapahiwatig na siya ay isang aswang. Medyo na-excite si Bert sa aking sinabi. Aniya, angkol daw. Dahil para kaming sasabak sa ghost hunting. Sabi pa niya, papalitan daw namin ng aswang ang ghost. Kaya aswang hunting daw ang kalalabasan ng aming gagawin. Nagkasundo kami ni Bert na mag-iimbita pa ng iba para sa aming gagawin. Sa aming bahay kami magkikita dahil wala ang aking mga magulang. Nagkataong mag-overtime sa trabaho sina mama at papa, kaya malaya kaming magagawa ang anumang gustuhin namin. Wala din namang magsusumbong dahil nasa kalapit na tahanan lang naman si Aling Norma. Kailangan lang namin ng proof para malaman kung ano ba talaga ang sekreto niya. Natuwa ang lahat at nagpasyang gawin iyon kaagad sa gabi. Kaya naman nagbihis ako ng maaga. Kailangan wala pang 6:00, nagmamatsyag na kami sa labas. Bandang 5:00 nang dumating sina Bert, Crystal, Beth at Angel. Natuwa ako na magdala sila ng makukutkot at Diyos. Minsan lang manglibre ang aking mga kaibigan kaya lubos-lubusin ko na. Kumain muna kami at inihanda ang aming mga flashlight. Ang plano ng bahay ni Aling Norma na hindi ko alam kung saan nakuha ni Bert at ang mga gagamitin naming pangontra katulad ng asin, bawang, bala ng baril na ninakaw ko pa sa drawer ni Papa. Mas maganda kasi na planado ang aming gagawin para mamaya. Inilatag ko kaagad ang mga bagay na kailangan naming gawin. Plano naming pumasok kapag napansin naming umalis na si Aling Norma, kagaya ng nakagawian niya tuwing gabi. Kapag nakaalis na siya ng bahay, tsaka kami papasok at daraan kami sa likod bahay. Mula doon, magtatago kami sa mga sulok tsaka hihintay na bumalik ang matanda. Hanggang sa madiscovery na namin ang kanyang sekreto.
Aminado akong isang malaking pagkakamali ang nagawa namin. Ngunit mga bata lang kami noon. Walang kamuhang-muhang sa pananganib na aming kakaharapin. Habang nagsasalita ko at inilatag ang plano, napansin ko ang pagdadalawang isip sa mukha ni Bert na animo natatakot. Ngumisi ako at kinantsawan siyang kalalaki niyang tao ay duwag naman pala siya. Nagtawanan din ang iba lalo na si Crystal na dinungkol pa ang balikat niya. Nakita kong nagbago ang kanyang reaksyon at tinaasan ako ng kilay. Hindi na din siya gumanti pa ng salita nang inanunsyo kung kailangan naming kumilos at nang makarami. Sa backdoor din kami dumaan kagaya ng napag-usapan. Si Beth ang magsisilbing watcher namin sa labas. Samantalang kami naman ni Angel, Bert, Crystal ang papasok sa loob. Kabado ako na may halong pagkasabik, lalo na noong matanaw ko si Aling Norma na wala sa sariling naglalakad na naman palabas ng kanyang bahay. Kagaya ng nakagawian, mahabang bestidang kulay itim ang suot nito. May bit-bit na malaking botelya ng langis, kaya naman mas lumakas ang hinala ko na isa nga siyang aswang. Habang pinakikiramdaman ang paligid, hindi ko maiwasang kabahan. Tila may kakaibang presensyang kasama kami sa gabing iyon. Kung ano man ang nilalang na ito ay siya lamang ang bukod tanging nakakaalam. Napalunok ako nang hindi pa man kami nakakapasok ay nakarinig na kami ng huni na nagmumula sa bubong ng aming bahay. Pinagpawisan tuloy kami ng malalapot at biglang natensyon. Si Bert naman ay kakatawang kalmado lamang kahit may naririnig na din siya kagaya namin. Marahil, sinadya niya yon para hindi kami matakot. Siya kasi ang tagapagtanggol namin noong mas bata pa kami. Lalo na kapag nakakahanap kami ng kaaway. Kinalma ko lang din ang sarili para magsikalmahan na ang iba. Alam kong hindi madali ang aming mga gagawin ngayon, ngunit kailangang makaraos kami. Magsisimula na sana ako sa paghakbang ng tapikin ako ni Bert, sabay sabing, "Mukhang nakita tayo ng aswang. Ang bilis niya kasing bumalik eh." At ipinakita ang botilyang pagmamay-ari niya na kumukulo. Palatandang may aswang nga sa paligid. Sa aming pagkasindak, umangil na lumapag sa aming kinaroroonan ang isang nilalang. Mapupula ang mga mata nito, malaki ang katawan, at hindi pangkaraniwan ang haba ng mga braso. Lumawit ang dila nito na labis naming ikinasindak. Pakiramdam ko, umabot sa lupa ang haba ng dila ng nilalang. Pilit kong inaninag ang kanyang muka. Kinilabutan ako nang umisi ang nilalang. Nang umatungal siya ay nagkagulo na kami at nagtakbuhan. Hingal na hindi ako tumigil hanggang sa mapansin kong nag-iisa na lang ako. Nanginginig na pinapakiramdaman ko ang paligid. Walang paglagyan ng aking sarili sa labis na takot. Tila ako mamamatay nang wala sa oras dahil sa aking nadaramang tensyon. Maging ang aking paghinga ng mga oras na iyon ay pigil na pigil para lang wag kaming mahuli ng nasabing nilalang. Ibig kong maihi sa sobrang takot. Ang aking katawan ay nanghihina na parabang lantang gulay. Ni hindi ko kayang itayo ang aking mga paa, lalo na noong may mapansin akong nagtatatakbo sa madilim na bahagi ng kakahuyan sa likod ng tahanan ni Aling Norma. Dahil sa nangyari, ginusto ko tuloy na magsisi. Para kasing inihatid ko lang ang aming mga sarili sa kapahamakan. Nanginginig na umakyat ako sa puno at nananatili doon habang pigil na pigil ang sarili na makita ng iba. Namataan ko si Angel na nagtatatakbo habang tinatawag ako.
Ngunit hindi ko alam kung bakit hindi ko siya magawang sagutin. Basta na lang akong natakot ng husto. Nang makita kong may sumakmal na isang nilalang sa kanya gamit ang mahaba nitong buhok, ay wala akong nagawa kundi ang impit na mapaiyak, tsaka pinigilan ng sariling gumalaw. Sa kailaliman ng gabi, nasaksihan ko kung paano pinunit ng aswang ang munting katawan ni Angel at hayok na pinagdadampot ang tumilapong mga lamang loob ng aking kaibigan. Ni hindi ko na nagawa pang humagulgol dahil sa takot ng mga oras na iyon. Naalerto lang ang aswang nang marinig ang boses ng tumatawag, sina Crystal at Bert. Mukhang hinahanap kami. Nag-init ang aking mga mata. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanila ang mga nangyari. Ayaw kong humantong sa sisihan ang lahat kung saan ididiin nila ako dahil ako ang umaya sa kanila at nagplano ng lahat ng ito. Ginusto kong tawagin si Bert. Pinagsabihang huwag nang lalapit sa bandang iyon dahil naroon ang aswang, ngunit naduwag ako. Itinulos na lang ako sa aking kinaroroonan nang makita kong animoy butiking gumagapang ang aswang at naghintay ng pagkakataong madambahan sina Crystal. Napaiktad ako ng unang mahablot ng aswang si Crystal. At pagkakalmuti ng aswang, sabay lingkis ng mahaba nitong buhok sa kanyang katawan. Napasigaw si Crystal at nahiga sa lupa habang kinukubabawan ng nasabing nilalang. Samantalang si Bert naman ay hindi magkanda o gaga sa paghahanap ng maipapananggalang laban sa nilalang. Kung ano-anong bagay na ang kanyang dinampot, ngunit hindi man lang ito nasasaktan. Naroong batuhin niya ito ng bato, paluin ng sanga, hilahin ng buhok at sakyan sa likod, ngunit hindi pa din natinag ang aswang. Bigla pang sumama ang pagkaramdam ko nang sa nanghihinang mukha ni Crystal habang bumubulwak ang masagana niyang dugo. Napatingin siya sa ibabaw ng sanga kung nasaan ako. Nakipagtitigan siya sa akin hanggang sa tuluyan na nga siyang bawian ng buhay. Simple lamang ginawa niyang iyon, ngunit alam kong inuusig na ako ng aking konsyensya. Pagkaramdam ko, isinusumpa na ako ni Crystal na habang buhay niyang babangungutin hanggang sa ako ay tumanda at mamatay. Nang pumikit ang kanyang mga mata, napaiyak ako sa labis na sakit. Pinaghalong takot, pagod at sindak ang aking nadarama. Tila ba natanggalan ako ng karapatang mga tuwiran. Hindi na ako nakapayak pa nang si Bert naman ang inatake ng nilalang. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano siya nilantakan at pinatay hanggang sa ang kanyang dugo ay bumaha din sa lupa at hindi na masasala. Umalis na din kaagad ang nilalang nang makarinig ng mga ingay mula sa di kalayuan. Marami sila at may dalang mga sulok. Gusto kong matuwa dahil dumating ang tulong na aming kailangan. Ngunit nang makita ko si Beth kasama ang mga magulang ni na Angel, Crystal at Bert, ay bigla akong natakot. Lalo na nang marinig kong isinalaysay ni Beth na ako ang may plano ng lahat, kaya inatake kami ng aswang. Napaiyak ako dahil narinig kong sinabi nila na sana lang daw talaga ay pinatay din ako ng aswang. Dahil kapag nalaman nilang buhay ako ay ipapakulong nila ako sa salang pagtutulak sa kanilang mga anak sa kapahamakan. Nag-iyakan ang lahat sa kinahimlayan ni na Bert, kaya tiniis ko ang ginaw, ngalay at pagod para lang wag nila akong makita. Alam ko pa naman na mabilis lumipad ang balita, kaya hanggat maaari, ayaw kong idamay sina mama at papa sa ginawa kong kasalanan. Kinaumagahan, bago pa man dumating ang mga pulis, nakapuslit pa ako at dali-daling umuwi ng bahay. Nabutan kong nag-alala sa akin ang aking mga magulang at halos maglumuhod sa paghingi ng tawad.
Naiintindihan nila ako. Sa katunayan, inaanunsyo ni Papa na aalis na daw kami kaagad doon. Humingi siya ng tawad sa akin na ipinapaalam niya sa mga otoridad na kung isa man ako sa mga nasawi ay nais siyang mahuli ang mga salarin. Inaway din pala sila ng mga magulang ng aking mga kaibigan, pero hindi na iyon naging mahalaga sa akin. Walang nakakaalam na buhay ako nang lumisan kami sa lugar kung saan ako isinilang. Lumipat kami sa malayo na mahihirapan silang tuntunin kami. Ipinakiusap na lang ni na Mama sa isang mapagkakatiwalaan na kakilala ang pagbebenta ng aming bahay at mga kagamitan. Sa dami ng nangyari, ilang taon din akong nalunod sa depresyon. Nandun yung mga panahon na muntik na akong magpakamatay at halos iuntog ko palagi ang sarili ko sa pader. Nitong nakaraan lang ay nagtagpo ang landas namin ni Beth. Napatitig siya sa akin pero hindi niya ako binati. Tila ba hindi na niya ako nakilala. Balita ko, na ospital siya noon matapos matroma sa nakitang madugong tagpo sa kagubatan. Ayon pa naman sa nakalap kong impormasyon, ako lang daw ang bukod tanging biktima ng aswang na hindi natagpuan ang katawan. Napangiti ako ng mapait. Hindi talaga nila ako matatagpuan dahil buhay na buhay ako. At nagawa ng paraan ni na Mama na mapalitan ang pangalan ko. Hindi ko ang kining kasalanan ko ang mga nangyari. Sisihin nila ang aswang. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. More power po sa inyong channel, sir, at God bless. Muli po, ako po si Sandra ng Cebu. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Biroy. 25 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari dito lang sa amin, sa munting bayan sa Daawin. Nitong taong 2015. Hindi ko alam ang basa nito. Daawin? Ano ba yun? Alam ko pong sa panahon ngayon, imposible nang paniwalaan ang tungkol sa mga kwento at kababalaghang aswang. Marami sa kanila ay nailibing na sa limot at iwinaksina ng nakaraan. Ngunit itong aking ikukwento ay wala pong halong biro. Gusto ko lamang ipaintindi sa lahat na kung kailan nilimot na ang mga nilalang na ito, ay tsaka naman sila nagpaparami. Nakakasalamuhan natin at halos wala nang ibang ginawa kundi ang magpanggap para palihim silang makapambiktima. 2 buwang sanggol pa lamang ang aking kapatid noon nang mangyari ang kababalaghang ito. 17 years old ako noon, patpatin at medyo maputla. Matagal ako nagkaroon ng kapatid sa kadahilan ng si Mama ay medyo masilan sa panganganak. Iniluwal niya ang bunso naming si Kate bilang isang menopausal baby. Hindi naman ito big deal sa akin. Excited naman din akong magkaroon ng kapatid. Akala ko kasi mag-iisang anak lang talaga ako. Ngunit nang iniluwal ni Mama si Kate, nagliwanag pang lalo ang aking mundo. Napakaganda ni Kate. Sobrang cute at mahilig tumawa. Maliit pa lang siya pero nagniningning na ang kanyang mga mata sa tuwing lumalapit ako sa kanya para alagaan siya. Napakasarap kurutin ng matambok niyang pisngi. Tapos mukha pa siyang manika dahil sa kanyang kulay brown at kulot na buhok. Minsan napagkakamalan ko siyang laruan pero hindi naman umaabot sa punto na talagang nasasaktan ko siya. Basta aliw na aliw ako sa kanya. Marami din sa aming mga kapitbahay ang nais na makita si Kate. Kumalat kaagad sa buong baryo namin kung gaano ka-cute
ang aking kapatid. May mga matatandang araw-araw dumadayo sa bahay para lang makapisil sa kanyang pisngi. Si Mama naman ay madalas nagpapaalala na huwag basta-basta pipisilin ang mukha ng baby dahil nakakatulo daw iyon ng laway. Madalas ko ring maringgan si Mama na sinasaway ni Lola sa tuwing tumatawag siya sa telepono. Huwag daw naming basta-basta ipapahawak si Kit sa iba at baka mausog. Ang mga sanggol na katulad niya ay kailangan ng maingat na pag-aalaga dahil maliit pa ang sanggol para ipagkatiwala sa iba. Hindi raw biro mag-alaga ng batang may sakit at may pilay. Tango lang ng tango si Mama pero ang totoo, alam kong hindi siya naniniwala sa mga superstitious beliefs. Ang lola ko kasi na nanay mismo ni Mama ay isang doktor at hindi talaga naniniwala sa mga masasamang elemento. Hindi siya naniniwala sa mga multo. Ang lolo ko naman na mister ni Lola ay mas lalong hindi rin naniniwala dahil isa itong siyentipiko at kasalukuyang nasa abroad para magsagawa ng pagsusuri sa mga buwan, bituin at ibang planeta. Wala siyang panahon makipag-usap sa amin kapag multo o iyong ibang kababalaghan ang ginagawa naming topic. Ayos lang naman sa akin. Ang lola ko kasi, si Lola Berle, na nanay ni Papa, ay naniniwala naman sa mga aswang, multo, halos lahat ng pamahiin. Marami siyang ipinagbabawal at kailangang bigyang pagkilala. Alam kong asar na sa kanya si Mama, pero hindi niya lang ipinapakita kay Papa. Siyempre, baka mag-away silang dalawa. Sa edad kong ito ay mabilis ko nang napuna ang mga bagay-bagay. May mga alalahaning hindi ko mawaglit sa aking isipan. Marahil ay dahil sa katotohanang may third eye ako. Pero hindi ko masabi-sabi noon kay Mama. Nang magbihis siya at magpaalam na mag-go-grocery, napahinga ako ng maluwag. Maaalagaan ko si Kate nang walang sumisita sa akin. Hindi sa nag-iinarte ako, pero ayaw kong ipahawak sa iba si Kate. Liban sa natatakot ako sa mga babala ni Lola, may mga bagay din akong nararamdaman mula sa presyensya ng iba. Nang makaalis si Mama, dali-dali kong isinara ang pinto. Lumapit ako sa aming landline phone at kaagad na tinawagan si Lola. Tinanong ko sa kanya kung ano ba ang pwedeng gawin kung sakaling may bumisita sa bahay na hindi namin kilala. At paano ko malalaman kung wala ba talagang kakaiba sa panauhing iyon para katakutan. Hindi siya makapaniwala sa mga katagang nanula sa aking bibig. 3 beses pa niya akong tinanong ng paulit-ulit kung ano ba talagang nangyayari. Sa dahan-dahang pagpapaliwanag, sinabi ko sa kanya kung ano ang mayroon akong kakayahan at kung bakit ako balisa. Sinabi ko kay Lola na naniniwala naman talaga ako sa kanya. Pero ayaw ko lang na mapalo ako ni Mama. Ipinaliwanag sa akin ni Lola ang mga bagay na dapat kong ginagawa. Mabuti na lang. Madali lang ang mga iyon at hindi na kailangang umalis para maghanap ng mga pangontra. Pinakauna kong kinuha ang isang walis tingting. Ayon sa instruksyon ni Lola, kailangang ilagay ko sa may pinto ang walis ng patayo. Kapag natumba daw ito, oras na may dumating kaming bisita, kahit hindi naman ito nasasagi, ibig sabihin, aswang nga ang aming bisita. Ito ang mga klase ng taong kailangan kong bantayan at huwag hayaang makalapit kay Kate. Inilagay ko ang walis sa lugar kung saan siya dapat nakapwesto. Tapos nilapitan ko ang aking kapatid na nasa crib ng mga oras na iyon. Gising na si Kate pero dahil sanggol pa lamang, hindi pa siya gaanong kalikot.
Binuhay ko ang electric fan at naupo sa sopa katabi ng crib. Nagbasa ako ng libro. Ilang saglit lang. Natanaw ko si mama na naglalakad papalapit sa bahay. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama si mama. Ang kumari niyang si Aling Nelda. Nagtatawanan ang dalawa at mukhang nakakatawa ang pinag-uusapan. Pero sa totoo lang, hindi ako natutuwa sa kanila. Kampante akong naupo sa sofa at hinayaan silang dalawa. Sanay na din naman ako kay Aling Nelda dahil palagi siyang nagpupunta sa bahay para kurutin ang kapatid ko. Naunang pumasok si mama habang bitbit ang kanyang mga pinamili. Madali lang siyang maggrocery dahil walking distance lang ang tindahan sa amin. Narinig kong sinabihan niya si Aling Nelda na tumuloy. Kaya kaagad namang sumunod ang babae. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at bigla ko na lang napansing natumba ang walis tingting sa may gilid ng hindi naman nasagi iyon. Kaagad na kumabog ang aking dibdib at napatingin kay Aling Nelda. Siya man ay saglit na napatingin sa akin. Ngunit kaagad ding napalihis ng kanyang tingin. Dito na ako kinilabutan ng husto. Sa tagal ng pakikipaghalubilo namin kay Ate Nelda. Mga okasyong kasama namin siya at kung minsan ay nagbabantay pa sa amin tuwing umaalis si na mama, ay wala man lang akong napansing hindi maganda sa kanya. Wala akong napansing kakatawang. Kaya gayon na lang ang pagkabalisa ko. Otomatikong napatayo na ako at lumapit kay Kate. Kung normal na araw lang iyon at walang kahit na sino ang nakakaalam ng kung anong kababalaghan, hahayaan ko siyang lapitan si Kate para kurutin. Pero sa pagkakataong ito, natakot ako para sa aking kapatid. Niyakap ko ang sanggol at saka tumingin kay Aling Nelda. Nagpapahiwatig na hindi niya pwedeng lapitan ang aking kapatid. Binati ko si Aling Nelda. Hindi man lang siya gumandi. At napapansin ko sa kanyang itsura na tila na pawis. Kahit medyo malamig naman ang mga oras na iyon at malakas na nakaandar ang electric fan. Tila nakatunog siya sa aking ginawa dahil nahuli ko ang mga pailalim niyang tingin. Naasar ako kung kaya nang sundan niya si mama sa kusina ay kaagad kong nilapitan ang walis tingting tsaka muling isinandal sa may gilid ng pinto. Ngunit sa pagkakataong iyon ay binaliktad ko na ito. Sabi kasi ni Lola, kapag nakapasok na ang bisita naming aswang sa bahay, ay ibaligtad ko raw ang walis at hindi ito makakaalis ng aming bahay. Nang magawa ko ang bagay na iyon, nagpunta ako sa kusina at palihim na kinuha ang karit na ginagamit ni Papa bilang pamutol sa mga ligaw na damo. Isinabit ko ito sa may pinto kung saan kitang-kita ito ng mga daraan doon. Pagkatapos, nanguha ako ng maraming bawang sa kusina. Dinikdik ko ito at isinaboy sa paligid ng crib. Maging sa labas ng aming bahay ay meron din. Hinaluan ko pa ito ng asin at tinawagan muli sa landline si Lola para ipaalam sa kanya ang aking ginawa. Medyo naging praning din kasi ako ng mga oras na iyon. Ang nasa isip ko talaga ay ang kaligtasan ng kapatid ko. Nang makalabas ng kusina sina Mama at Aling Nelda, nagsinghapan pa sila sa kalat na aking ginawa. Nagalit si Mama pero hindi niya ako kaagad kinompronta. Alam kong nagpipigil pa din siya dahil kilala ko si Mama. Poise pa din kahit naaasar. Sumama ang timplada ng mukha ni Aling Nelda nang makita ang nangyari sa kuna ni Kate. Puno ito ng nakasabit na mga bawang. Bigla siyang nagpaalam kay Mama na nagtataka dahil nakaugalian na nitong kumuyusin ng halik si Kate sa tuwing aalis ito. Subalit sa pagkakataong iyon, kahit ang pagsilip man lang sa karib ay hindi niya ginawa.
Tila ba takot na takot siyang mapasagi man lang sa bawang. Nang sa lalabas na ang babae, nagulat ako dahil napaatras siya. Maging sa pagdaan sa pinto ay hindi niya magawa. Dito na mas lalong bumigat ang aking pakiramdam. Kung talagang totoo ang mga sinabi ni Lola sa akin na paraan para makilala ang mga aswang sa aming lugar, epektibo nga ang itinuro na sinabi niya. Hindi rin mapakali si Mama habang nagpapalipat-lipat ang tingin kay Aling Nilda at sa pinto. Marahil siya man ay walang naintindihan dahil nga biglang naging werdo ang mga galaw ng kanyang kumare. Nahihiyang humarap si Aling Nilda kay Mama at sinabing mamaya na lang daw siya aalis. Sinabi pa niya na tutulong sa akin na magwalis, kaya automatic kong pinandilatan ako ni Mama. At siyang nagkumahog sa pagkuha ng walis na nasa may pinto. Tsaka sinabing siya na daw ang maglilinis. Nakakahiya naman daw sa amin gayong bisita siya sa aming tahanan. Umangil ako nang makitang nagliwanag ang mukha ni Aling Nilda pagkakuha sa walis. Bigla siyang nagmandali sa paglalakad. Para bang natatakot na ibalik ang walis na pinaglagyan nito. Pagkaalis naman ni Aling Nilda ay pinagalitan ako ni Mama. Ano daw ba ang aking nasa isip? At ginawa ko ang mga bagay na iyon. Nakakahiya raw ako. Malumanay kong sinabi sa kanya na kailangan niyang kumalma nang sa gayon ay malaman niyang may ponto ang lahat ng ginagawa ko. Nagalit lang si Mama at ito ang tagpong inabutan ni Papa at Lola. Nagulat sila nang makitang galit na galit si Mama na hindi naman talaga nangyayari. Ipinaliwanag ko ang aking mga ginawa at ang naging reaksyon ni Aling Nilda. Pinagdidianan kong aswang ang kumari ni Mama pero ayaw niyang maniwala. Ilang beses siyang pinakalma ni Papa samantalang inalo naman ako ni Lola. Aniya pa, hindi pa raw siya nababaliw para gumawa ng mga kwento. Totoong epektibo ang mga bagay na pinagagawa niya. Hindi sumagot si Tatay dahil kagaya ko, naniniwala siya sa sinasabi ni Lola. Ilang beses na daw siyang may nakasalamuhang aswang. Nagtapos ang kanilang pag-aaway na hindi kinikibo ni Mama si Lola. Para sa akin, wala na sa katwiran ang kaartihan ni Mama. Palagi na lang siya ang nasusunod sa bahay porque mas mataas ang katayuan ng buhay niya kaysa kay Papa. Kung ako ang tatanungin, hindi makatarungan ang kanyang ginagawa. Dapat sa pamilya ay may respeto sa bawat kasama sa tahanan. Inaalam ang suliranin ng bawat isa at nakikinig sa katwiran ng mga kasama. Hindi yung siya lang ang kailangang pakinggan. Siya lang ang kailangang paniwalaan. At siya lang ang kailangang sinusunod. Dahil ang ina daw ay isang batas. Batas na hindi pang matalino. Alright. Kinagabihan, maaga akong nagkulong sa kwarto. Kahit nagtatampo ako o nagagalit, hindi ko naman magawang idamay ang grasya. Nauna akong kumain at hindi na lumabas pa ng kwarto pagkatapos. Kahit ilang beses akong tinawag ni Mama. Naririnig ko ang pag-uusap nila ni Papa. Pinipilit niya pa rin ipanapaliwanag kay Mama ang mga bagay-bagay hanggang sa nakatulugan ko na ito. Bandang 10:00 ng gabi nang magising ako muli, may naririnig akong angil mula sa kung saan. At iyon ang nakaagaw ng aking pansin. Sinubukan kong bumangon dahil nagulat ako nang malamang bukas na ang bintana ng aking kwarto. Natatandaan ko, nakasara naman ito kanina. Bakit bukas na ngayon? Nilapitan ko ang bintana para isara nang marinig ang mahinang pag-iyak ni Kate. Kinabahan ako at naalalang nasa kabilang kwarto pala siya. Naisip kong dumaan sa salas para kuhanin ang walis tingting at bitbitin.
Nagmamadali ako sa pagpunta doon at nagulat nang makitang hindi siya nag-iisa. May kung sinong nakatayo sa gilid ng kanyang crib at pilit siyang inaabot. Medyo nasindak lang ako nang matanaw ko na may natira palang bawang sa bahaging iyon. Kaya gayon na lang ang pagsigaw ko para huwag malapitan si Kate. Nagulat ang nilalang nang ibato ko sa kanyang walis. Tila siya sinilihan sa pagtakbo at hindi magtanda o gaga sa paghahanap ng madaraanan. Alam kong naging maingay kami sa kwarto kaya natitiya kong gising na sa mga oras na ito sina mama at papa. Nagmamadali silang dumalo sa kwarto ni Kate at naabutan ang nilalang na nakikipagpatentero sa akin. Dito na namilog ng gusto ang mga mata ni mama. Tila ba hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ilang sandali lang. Sila ang inatake ng aswang at pinagkakalmot ng walang babala. Nagsigawan kami samantalang si Papa naman ay hindi magkanda o gaga sa paghanap ng maipapananggalang para mailigtas man lang niya si Mama. Naalala ko ang walis tingting at ibinigay ko ito sa kanya. Dito na nasindak ang aswang nang makita niyang ibabato na ni Papa ang walis sa kanya. Tingin ko, ayaw niya sa tingting dahil maingay ito at nagbibigay ng nakakangilong tunog na masakit sa tenga. Hindi na naghintay ng hudya si Papa at kaagad nang ibinato ang walis tingting sa aswang. Napaatungal ito ng tinamaan. Hindi dahil nasaktan ito, kundi ayaw niya sa tunog niyon. Panay ang takip niya sa kanyang tenga. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon ay kaagad kong dinampot ang walis at nag-ingay hanggang sa magising na din namin ang ibang mga kapitbahay. Imbis dalawa lang kami ni Papa na umatake sa aswang, marami na kami. At ang nakakatuwa pa ay naniniwala ang mga ito sa aswang. Pinagtulungan nilang habulin ang nilalang samantalang naiwan naman ako na nakayakap kay Kate. Si Mama, may malay naman pero alam kong nasindak siya sa takot dahil sa nangyari sa kanya. Ewan ko ba, sa dinami-rami ng pwede kong sabihin sa kanya. Bilang pagpapakita ng aking pag-alala, una ko pa talagang nawika ay kung naniniwala na ba siya sa aming pinaniniwalaan. Nabalitaan ni Lola ang nangyari at dali-dali siyang nagpunta sa bahay para daluhan kami. Masaya siyang nalaman na ligtas kami ni Kate at nagpakita ng pag-aalala nang matunghayan ang katawan ni Mama na puro kalmot at magulo pa ang buhok. Ginamot ni Lola ang sugat ni Mama. Nakatingin lang ako sa kanilang dalawa habang yakap ang aking kapatid na kakatuwang hindi man lang nagwala ng mga oras na iyon. Nang walang anumang sinabi si Lola kaya mas lalong nahiya si Mama. Sa mababang tinig, humingi siya ng paumanhin. Hindi niya alam na totoo pala talaga ang mga aswang. Kung sana maaga niyang natutunan ang tungkol sa mga pangontra. Medyo nahiya din ako nang humarap si Mama sa akin at humingi ng pasyensya. Hindi niya naman daw kasi nakalakhan ang mga bagay na pinaniniwalaan namin. Akala niya, kwentong bayan lamang ang mga ito. Humingi din ako ng tawad sa kanya dahil sa mga bagay na hindi namin napagkakasunduan. Natuwa si Papa sa nadatnan at niyakap kaming apat kasama si Kate. Mula noon, si Mama na ang numero unong nagpapaalala sa akin sa paglalagay ng mga pangontra sa paligid. Napag-alaman naming si Aling Nilda pala talaga ang umatake sa amin ng gabing iyon. Ngunit hindi na siya umulit pa matapos mabingi na lang bigla. Naniniwala akong resulta iyon ng ingay ng walis tingting na ipinangontra namin sa kanya. Sa ngayon po ay medyo lumaki na ang kapatid ko at nag-aaral na. Napakaganda po niya.
Hanggang dito na lang po ang kwentong ito at maraming salamat sa pakikinig. More power po sa inyong channel, Sir Casper. Muli po, ako po si Beroy ng Dauin. Tama ba yung pagbasa ko sa lugar? At huwag kalimutan, magkape.